kung sino pa yung nagtatanggol, kung sino pa yung nagpupumilit na magkaroon ng katarungan, na magkaroon ng hustisya, yung mga trilyon-trilyon, bilyon-bilyon na ninakaw ng mga kawatan na ito. Siya pa itong nilalait, mga kababayan. Ang gusto ni Senator Marcoleta, talagang ugatin yung pinakapuno. Ang gusto niya yung pinakamataas, pinakamalaking isda, pinakadambuhala, yun ang mahuli. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kababayan. Ako po si Jazz Vlog. Ito, meron tayong flash report. Etong si Kim Chiu, kilala niyo si Kim Chiu? Ito'y kamag-anak ng Shih Tzu. Yan, ha? Alam niyo yung Shih Tzu? Comment nyo nga dyan sa baba kung ano yung Shih Tzu. Ito, nagpapapansin nito, mga kababayan. Binira niya si Senator Rodante Marcoleta, mga kababayan. Nag-post siya sa kanyang isang social media account, pagkatapos dinilit din niya. Pero, nakuha na po ito ng mga taga-suporta ni Senator Rodante Marcoleta, at ito po ay kumakalat na po ngayon sa social media. Ano ba sinasabi nitong Kim Chiu na to? Nakamag-anak ng Shih Tzu. Ito po, pakinggan niya. It's frustrating. Tama ba yung sinabi ko? Tama. Galing ko, ha? It's frustrating and heartbreaking to see the same darkness play out again. Sabi niya, enough lies, enough abuse. It's time for the darkness to end. Yan ang sinasabi ni Kim Chiu. Ha? Paano natin natitiyak na ito'y pinatutungkol niya kay Senator Rodante Marcoleta? Ilalagay ko po dyan sa screen, mga kababayan, yung mismong post niya. Okay? Para nang sa ganun ay makita nyo. At, syempre, babasahin ko po sa inyo yung kabuuan ng kanyang post. Ito po yun, mga kababayan. Pagtsagaan nyo po na pakinggan. Ito. Ayan, o. Panahon na para matapos ang kadiliman. Yun ang unang pambungad ng post na kinuha natin sa isang social media account, mga kababayan, ha. Aktres na si Kim Chiu, nakamag-anak ng Shih Tzu. Wala po doon yun, ha. Wala po doon. Dinagdag ko lang po yun. Binira si Senator Rodante Marcoleta sa isang post sa social media. Subalit, deleted na ngayon ang nasabing post na tinawag niyang laging galit, laging nakikipag-away, at inalala pa ang naging papel ng senador sa tuluyang pagsasara ng ABS-CBN. Sabi rito, sabi ni Kim Chiu, na kamag-anak ng Shih Tzu, ito, Marcoleta, wake up and choose. He is always angry, always picking a fight. This is the same way he went all out pushing for ABS-CBN's shutdown. It's frustrating and heartbreaking to see the same darkness play out again, saad ng aktres. As a citizen, sabi niya, I can only hope and pray by the grace of God that this time accountability wins. Let the guilty face justice. Enough lies, enough abuse. It's time for the darkness to end. Dagdag pa niya. Matatandaan natin, mga kababayan, na si Senator Rodante Marcoleta ang isa sa mga mambabatas na bumoto upang ma-deny ang ABS-CBN na makakuha ng bagong prangkisa noong 2020 o 2020. Mga kababayan, itong si Kim Chiu ay meron sigurong nagsulsul sa kanya, palibasa magkasama ito ni Vice Ganda. Alam nyo, itong mga artistang ito, pagka syempre, dahil sa lagi sila magkakasama, nag-uusap yung mga yan.
At pinag-uusapan nila siguro si Senator Marcoleta dahil sa, kung naaalala nyo mga kababayan, itong si Vice Ganda na mukhang ewan, binira niya si Senator Marcoleta sa paraan ng kanyang pagpapatawa sa kanyang isinagawang concert, mga kababayan. Bagamat ito'y pagpapatawa lang, pero yung tao na kanyang tinitira ay isang kilalang tao, isang senador. Pagkatapos igaganon-ganunin mo lang, palibasa laging magkasama yan, si Kim Cho at saka si Vice Ganda, na-influensya nitong si Kim Cho. Siyempre, gagawa din niya ng paraan para nang sa ganun ay mapasama at lalong ma-voice out nila yung galit nila siguro kay Senator Marcoleta dahil nga sa napasara ang ABS-CBN. Ito, kaya siguro ito nag-post ng mga kung ano-ano itong si Kim Cho. Mga kababayan, na i-content na po namin yan nung nakaraan, na itong ABS-CBN kaya po nagsara ito at naipasara dahil meron silang pananagutan sa gobyerno na hindi nila naayos, hindi naayos ito ng kanilang mga amo. Isipin mong 1.6 trillion ang kanilang pananagutan na hindi po nila inayos. Pagkatapos nung sila ay mapasaray, akala mo kung wala silang kasalanan na tila baga napakarami nilang pinakakain na tao at napakarami nagtatrabaho sa kanilang kung ano-ano pa ang mga lumabas na issue tungkol dyan. Pero kung uugatin natin yan mga kababayan, nagpabaya talaga ang kanilang mga amo dyan. Hindi nila inasikaso yung kanilang mga tax. Hindi sila nagbayad hanggang sa umabot na po ng 1.6 trillion. Pero hindi yun ang pinag-uusapan natin. Napag-uusapan lang natin yan dahil sa binanggit kasi ni Kim Cho ang ABS-CBN. Ibig sabihin, meron siyang pinaghuhugutan. Kaya niya nasasabi ang mga ganito na kesyo laging galit daw si Senator Marcoleta na lagi daw naghahanap ng away. Hindi po ganun yun. Alangan naman na lalamya-lamya ka, harap ka sa mga kapwa mo senador na mayayabang, na akala mo'y napakarurunong sa batas, pagkatapos lalamya-lamya ka. Hindi ka papansinin. Dapat talaga dyan meron kang tinatawag na tapang. Itong si Senator Marcoleta, mga kababayan, matapang po ito. Sobrang tapang nito, mga kababayan. Kung napapansin niyo at nasusubaybayan niyo yung mga Senate hearing, kahit sa plenary session ng Senado, wala siyang sinisino dyan. Kahit sino pa. But sasabihin niya kung ano yung sa palagay niyang tama at lagi siyang nakabase sa batas. Doon ako believe kay Senator Marcoleta, mga kababayan. Kapag nagsasalita yan, ang laging sandigan niya, batas, konstitusyon. Hindi siya nagsasariling kalooban o kaya kung ano lang ang masabi niya o opinion niya, hindi ganon. Hindi katulad siya ng mga ibang senador na puro opinion ang kanilang sinasabi. Si Senator Marcoleta po, laging nakasandal yan sa batas. Palibasa natuto po yan bilang kaanib po sa loob ng iglesia. Nababakuran po kasi ng aral po yan, mga kababayan. Nagkakamali lang po itong mga taong ito, nakakaawa po itong mga ito, na hindi nila naiintindihan kung sino pa, eto mga kababayan kung sino pa yung nagtatanggol, kung sino pa yung nagpupumilit na magkaroon ng katarungan, na magkaroon ng hustisya, yung mga trilyon-trilyon, bilyon-bilyon na ninakaw ng mga kawatan na ito. Siya pa itong nilalait, mga kababayan. Ang gusto ni Senator Marcoleta, talagang ugatin yung pinakapuno. Ang gusto niya yung pinakamataas, pinakamalaking isda, pinakadambuhala, yun ang mahuli.
mga kababayan, para mapanagot. Etong mga taong ito, hindi po nila naiintindihan yon, mga kababayan. Kaya ang payo ko sa iyo, ikaw Kim Chiu, sa halip na magsabi ka ng kung ano-ano kay Senator Marcoleta, magbulay-bulay ka. Hindi mo alam ang sinasabi mo, iha. At huwag kang makikinig dyan sa mga kasama mo, lalo na yung kasama mong bading. May influensyan ka talaga dyan. Ang tawag dito, yung mga i-inject sa'yo, napakabata mo pa naman. Pero kung sa ganitong ginawa mo, sinira mo yung mga fans mo, madami ka pa naman fans na taga-suporta na Senator Marcoleta, lalayo sila sa'yo. Dahil dito sa mga pinagsasasabi mo. Bueno, mga kababayan, yun lang ang aming maibabahagi sa inyo na bilang hot issue ngayon sa social media yan. Muli po ang inyong lingkod, Just Vlog. Laging nagpapasalamat po sa inyo, mga kababayan, sa inyong mga pagtsitsaga na panonood sa ating mga content, pag-share, pagko-comment, lalo na po sa ating mga kapatid. Maraming salamat po. At lagi po naming sinasabi, ano man po ang inyong ginagawa, nasaan man po kayo, lagi po kayong pag-iingat.